Ano, parang yung 10,000 na tulong ng DSWD yung sa kapatid ko, parang tingin nila gagastusin ko, Daddy Frankie. Akin na yung 10,000 ta akong magtatago. Sabi niya. Pinag-tab-mark si kuya ko, Daddy Frankie. Pinag-tanmark si kuya mo. Tapos pinicturan na may hawak na 10,000. Nakasobre. Pinicturan na nakahawak. Ng sobre. Katunayan ibig sabihin, sa inyo yun talaga yun. katunayan na na-receive niya. Pero nakakapagtaka mga kababayan, bakit binawi pagdating dito? Pinapirma, pinicturan, pinatanmark si Kuya Oliver, bakit nung pagdating dito sa Paniki, DSWD ng Paniki, is binawi daw? Tayo, para-pas lang tayong tao dito sa ibabaw ng mundo. Huwag kayong manghusga kasi namamatay din kayo balang araw. Yun, mga kababayan, mga kabarangay, pangalawang araw o pangatlo ba? Pangatlong gabi ni Kuya Oliver dito sa pangangalaga ni Kuya JJ and Kuya Ate Ansing. Kaya kukumustahin ni Daddy Frankie kung ano yung pagkakaiba, status, sitwasyon ni Kuya Oliver, mga kababayan. Bagamat wala na sa poder natin, pero hindi pa rin talaga pwedeng hindi kaya ni Daddy Frankie na ipagsawalang tabi na lang. Siguro naman wala na akong magiging problema dahil sa bahay na mismo nila pupuntahan ng Team Daddy Frankie para tulungan, para i-assist. Dahil alam ko naman hindi kaya masyado ni Ate Ansing. Kaya samahan niyo ako, mga kababayan, kumustahin natin anong pagbabago, sitwasyon ni Kuya Oliver. Samahan niyo po ako, diretsyoin natin sila, mga kababayan. Yan, shoutout po sa atin lahat, mga kababayan natin na OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa. Samahan niyo ko silipin natin yung kalagayan ni Kuya Oliver. Hopefully na okay lang siya. Sana napakain siya, sana napatulog siya. At ito, mga kababayan, sa mga hindi pa nakakakita, ito po yung sinimulan namin pero na-stop mula nung nagpunta ang DSWD sa bahay natin. Na-stop yan. Pero by Monday, itutuloy ko pa rin yan. Tuloy. Kahit anong mangyari, mga kababayan, tutuloy natin yung pabahay natin para kay Kuya Oliver. No? Maraming salamat, mga kababayan. Tao po. Dancing. Kuya Oliver. Ay, good morning. Pwede pumasok. Kumusta ka? Oh, sige, salamat. Okay lang, upo ka. Si Kuya Oliver, kumusta po? Nandito po sa nakahiga, tawagin ko po. Nakahiga. Kumusta naman na siya? Okay naman po. Okay lang. Kumain na siya? Upo ka. Pwede bang ano? Si Kuya Oliver, pwede pa upo. Gusto lang namin masilip. Tawagin ko po. Opo, sige. Okay. Salamat sa Panginoon, mga kababayan. Salamat sa Diyos. Nakahiga daw si Kuya Oliver. Sisilipin lang natin kung kumusta na siya. Pero kahapon kasi nakaraang araw pala. Ayaw po niyang lumabas, Daddy Frankie. Bakit daw? Nahiya daw. Oh, nahiya na. Sige, okay lang. Upo ka. Pwede bang ano? Pwede ka ba naming makausap? Ba't parang ano? Parang pagod na pagod yung mata mo. Wala, Daddy Frankie. Ha? Kumusta? Napagod ako kahapon Bakit? sa biyahe. Sa biyahe. Oo nga, no? Naawa naman ako sa inyo. Kasi kahapon, galing kaming Dagupan. Ha? Galing kayong Dagupan. O, sige. Okay lang, idikit ko to sa'yo, Nanay Ansing. Sorry. Para maganda yung usapan. Aha. Kabila to. Bango-bango naman ni Nanay Ansing. Bagong ligo, parang inihaw na sinaing. Kasi maghapon, nang init kahapon, Daddy Frankie, sa pinuntahan namin. Oh, mainit kahapon. Dito ako, okay lang. Para, ayan. So, gusto ko lang malaman natin, Ansing, kumusta yung attitude, kumusta yung pagpapakain mo kay Kuya Oliver. Okay naman, Daddy Frankie. Sumusunod naman na siya. Sumusunod siya. Hindi kagaya noon. Oo. Salamat sa Panginoon, no? Okay? At sana tuloy-tuloy na. Ito yung sinabi ko, kahit nandito na siya sa inyo, tutuloy ko pa rin yung yung Salamat bahay. Salamat kung ganun, Daddy Frankie. Magandang umaga, Daddy Frankie. Hi, ma'am. Hello. Nandito pala kayo. Opo.
bumisita kayo. Oo. Kumustahin ko si Kuya Oliver. Dito ka, pasok ka. Yun nga eh, napag-usapan namin ni Ate Ansing kanina nandito kami. Oo. Ay, kahapon pala. Oo, kahapon natin, Sing. Ito sa Ate Ansing eh, sabi niya, naiinis siya kahapon. Bakit? Sabi niya kasi kuwan kahapon, umaga pa lang daw kahapon. Ayun ng umaga. Kinuha na sila ng DSWD. Tapos, hanggang hapon sila, hapon na Oo, nakauwi. kasi pagpunta ko rin dito. Umaga na tayo, alas 5, umaga. Alas 6 na yun. Alas 6 na. Alas 6 kayo kinuha. Kasama namin si Kapitan Daddy Frankie. Mm-mm. Tapos hapon na daw silang nakauwi. Tapos sobrang pagod. Mm-mm. Pagod na pagod. Tapos, dami-dami niyang nirereklamo kahapon. Nanagay niya bagbagam di kalman. Hindi. Ayos lang yun. Ano ba yun? Namatakit lang yung ulo ko. Sabi niya kasi, ang dami-dami na nga pinagdaanan doon. Tapos pagdating dyan, ang dami-dami pang sinabi ng DSWD. Yan po sa paniki. Na ano? Sabi niya kaya pagod na pagod ako, ang sakit-sakit ng ulo ko, ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Tapos ganun yung sasabi nila, ipapahiya nila ako. Sabi niya, napahiya talaga ako dun, sabi niya. Bakit naman? ba't naman pinahiya Ate Ansing? Paano, parang yung 10,000 na tulong ng DSWD yung sa kapatid ko, parang tingin nila gagastusin ko, Daddy Frank. Pinagpirma-pirma daw nila doon sa Binigyan ka? Hindi naman ako pinapirma. Hindi ba? Nano lang. Siyempre, at least ganun pa din assistant yun, di ba te? Oh. Sabi nung pinakamataas sa DSWD, ako na lang magtatago, sabi niya. Pinaka-head dito sa paniki. Paano nangyari na guguluhan ako sa inyo? Paano? Anong usapan nyo? Aji ko kano di kalman. Ay, nagtungtungan ta di garo di kalman. Kasi Daddy Frankie, binigay sa akin sa dagupan yung 10,000 Mm-mm. at tulong ng AX. Hindi nilagay ko sa bag ko, tapos pagdating dyan, ayaw ko na sanang bumaba. Kailangan pala ako sa loob ng DSWD. Ayaw ko na sanang bumaba kasi masakit yung ulo ko. Mm-mm. Kaya nga tinawag ako. Sabi ng pinakasar nila, akin na yung 10,000 ta akong magtatago. Sabi niya. Tapos, Saan galing yung pera sa dagupan? Binigay sa sa'yo? DSWD Galing Region sa 1, Daddy Frankie. Ha? Sa DSWD Region 1. Region 1, okay. Binigay sa'yo, inabot sa'yo yung 10,000. Tapos, Ngayon, pagdating namin dyan sa paniki, parang sa kaano ko, sa pakiramdam mo, parang ini-interest ko naman yung 10,000. mm, Napahiya ako. Nakakagigil nga nung sinabi niya sa akin. Sabi niya, napahiya ako din doon. Nababay na anak pa di jay. Okay na lang sana na kinuha nila yung pera kaysa yung sasabihan Sabi- ka na sinabi- hindi maganda. Hindi, sinabi lang naman na sa ako nang magtatago. Sabi, wag yung pambili-pili ng motor, Siyempre, sabi. kahit pa naman yun, mapapahiya at mapapahiya ka na may mga tao dun eh. Oh, kahit Hindi. naman siguro ang ako. tanong dyan, kung sa'yo ibinigay, Walang Di galing po ng kanyon. Dagupan. regional, DSWD eh Region. bakit? Sila na lang daw po magtatago. Pag kailangan na lang daw po ng pambiling gamot, then, doon, hihingi na lang daw po. Magsasabi na lang daw po ako sa Di ba kanila. nakakagigil? Sila ko naiinis. So pag kailangan mo pambiling gamot, pupunta ka doon sa kanila. Oh. Okay, pero di sana from dagupan, hindi sana na binigay sa'yo. Dapat kung sino yung nakahawak sa'yo na DSWD na pumunta doon, dapat silang humawak at binigay doon. Dapat hindi sa'yo. Although hindi natin alam kung anong plano nila, Hindi ko nga po paano alam. bang usapan nyo? Paano niya sinabi sa'yo? Sabi niya, pinahiya daw siya kahapon doon. Hindi naman sa pinahiya, parang napahiya ako. Napahiya siya napahiya na, ka. bigay mo sa akin yung, sabi nung pinaka-head Ako doon. na lang Bigay mo sa magtatago, akin yung sabi niya. 10,000 na yan, hindi yung motor-motor na yan. Ako magtatago niyan, baka magastos mo po. Sigurado ka, Ate Ansing, na ang kumuha is empleyado na DSW? Di? Opo, Ng Daddy. paniki? Opo, Daddy Frankie, yung pinaka-head nila. Pinakahid nila. Okay. Pagod na nga ako kahapon, tas ganun pa yung gagawin sa akin. Sabi niya, pagod na ako, sakit-sakit na ng ulo ko, sama-sama ng pakiramdam ko, tas ganun-ganun, sabi nila, ay, sabi niya sa akin. Kaya nagulat nga ako nung pumunta ako dito ng hapon kasi nga dinala ko yung gamot. Pagdating ko, sabi ni Kuya JJ, wala si Nanay Ansing tsaka si Kuya Oliver. Kuya Oliver.
kasi kinuha ng DSWD. Sabi ko, ha? Bakit? Daddy Frankie. Sinundo kami ni Kapitan namin. Tapos nakwento pa sa akin ni Nanay Ansing kahapon na siya raw nagbigay pa siya ng pamasahe kasi nag-iwan ako ng 5,000 dito allowance ni Kuya Oliver. Pero sabi ni Nanay Ansing sa akin, nagbigay daw siya ng panggasolina sa ano? Hindi naman kwan yun, Daddy Frankie. Ako talaga ang nagpusa na magbigay. Oo, kusa naman siya nagbigay. Pero naawa rin ako kay Nanay Ansing kasi alam naman na natin. Pero kasalanan mo yun, Nanay Ansing. Bakit ka nagbigay ng 2,000, hindi mo pera yon? Binigay ko yun sa'yo pang allowance ni Kuya Oliver. Siyempre, pina-check up naman namin si Kuya Oliver, Daddy Frankie. Pina-check up ka mo, wala namang gamot. Oo. Hindi naman kayo nakakuha ng gamot. Diba? Oh. Galing kami ng hospital. Kasi, Although, ang lilinawin lang natin dito, syempre, Nanay Ansing, kung sinasabi mong pumirma ka doon sa Region 1 sa perang 10,000, tapos ngayon, pagdating dito... binigay lang po, hindi na pinagtabmark si kuya ko, Daddy Frankie. Pinag-tanmark si kuya mo. Tapos pinicturan na may hawak na 10,000. Nakasobre. Pinicturan na nakahawak. Ng sobre. Katunayan, so, ibig sabihin, sa inyo yun talaga yun. katunayan na na-receive niya. Katunayan na na-receive nyo. Pero nakakapagtaka mga kababayan, bakit binawi pagdating dito? Hindi sana sinabi sa'yo doon, pagdating sa Paniki. DSWD ng Paniki, ibibigay mo doon kasi sila maghahawak, dapat ganun. May sinabi Pero bang napicturan ganun? pa pala. Hindi ko rin alam yun na sinabi niyang gano'n. Yun lang ang sinabi niya, reklamo ko kam. Sakit talaga din. Oh. Sakit nababain anak pa dyan. May pakiramdam ko lang naman, Daddy Frankie. Parang napahiya ako na. Akala nila, ini-interest ko yung 10,000. Siyempre, kahit sino naman, alam mo sa sarili mo na para sa kapatid mo na, para sa assistant ng kapatid mo. Tapos, pagdating pala dyan, kukunin nila. Mga mag-alala natin, Ansing, pagdating dyan, tatanong tayo sa Oo. kinaukulan, tatawagan ko si Madam, yung nagtitext sa akin. Kasi sa totoo lang mga kababayan, mga kabarangay, between DSWD, wala pong problema kay Daddy Frankie. Aminin ko sa inyo, masama ang loob ko or malungkot ako na nawala yung mga beneficiary alaga natin. Pero sa pamunuan po ng DSWD, hindi ko galit, hindi ako walang sama ng loob, no? Kasi nga ginagawa din nila yung trabaho nila, yung sinasabi nila, yun talaga yung batas. Mulat sa pool naman, nag-usap kami, makikipagtulungan ako. Yun din yung sinabi ni Ma'am. Ayaw ko nang banggitin yung pangalan ni Ma'am. Alam mong mapapanood mo to, Ma'am. Nagtitiwala rin ako sa'yo sa mga sinasabi nyo. Kaya lang, pasensya na rin kayo kung medyo naging emotionally ako kahapon, lalong-lalo na kay Ate Feli. Kasi po, napamahal na sa amin yan. Pero, gaya na akin sinabi, inuunawat na intindihan ko naman yung pinapaniwalag nila sa akin, kaya maluwag na sa puso namin na ibigay. Kaya nga ang pinapakiusap ko lang, sana lang, kung ano yung pag-aalaga namin sa ating mga beneficiary, ganun din sana mangyari, gawa. At saka sana, yung isa pang pinakiusap ko talaga, si Tatay Calix, na may third check-up pa siya, kasi pinaoperahan ko po yan, ginastusan ko po, ayaw kong masayang yung pagod, yung expenses na nailagak ko na doon, para makakita. Kasi once na hindi makumpleto yung check-up ni Tatay Calix, hindi matatapos yung paggaling ng kanyang mata. Di ba? Kaya nga po natuloy lang siya doon kasi nga nakiusap si Tatay Calix na kami daw niyaya ang magpatak kasi every 2 hours ang patak. Pero kasama pa rin kasi, yun nga, sumusunod tayo sa batas. Pero ang ikinagulat ko lang dito mga kababayan, yung sumbong sa akin ni Nanay Ansing tsaka sa ni Ate na binigyan daw ng 10,000 doon sa Region 1. Opo. Pinicturan, pinatanmark si Kuya Oliver. So sa pinicturan, hawak yung sobre. Sa makatwid, sa inyo po yun. Financial assistant para sa inyo po. Galing sa pamunuan, galing sa gobyerno natin. Kaya thank you po sa nagbigay ng financial assistance sa pamilyang ito. Pero ang hindi ko po alam kung ano yung rason na sinasabi. Pero hindi ko alam pa mga kababayan, itatanong natin to gaya na ang sinabi. Tatawag ako kay Madam, ayaw kong banggitin po ang pangalan niya, i-confirm ko po yan.
kung ganun ba talaga yung transaction usapan na yung pinapirma kayo doon, pinicturean kayo pagdating dito sa DSWD ng Paniki, is babawiin nila. Sila na daw, siya na daw po ang magtatago. Okay naman po ako doon. Huwag kang mag-alala, Nanay Ansing. Gaya ng sinabi ko, kung ano yung nasimulan ni Daddy Frankie pagtulong sa inyo, hindi naman ako basta-basta umaalis hanggat hindi nagiging okay. Lalo na't sinabi ko na gagawin ko yung bahay na yan, nandyan naka-assist pa rin ako sa inyo. Kakaano na lang, Daddy Frankie. Ang sinabi ko doon sa DSWD kahapon, ang usapan namin ng pamilya namin sa kasi Daddy Frankie, hanggang sa kunting panahon na lang, hanggang sa tuluyang gumaling yung kapatid namin at mapagawan siya ng sariling bahay. Pagkatid niya sa amin, kapamilya namin yan, kapatid namin, pagdating sa amin, ang tabayanan na namin. Kasi kasalanan din namin, naging makasarili kami kung bakit nagaganyan yung kapatid namin. Parang napabayaan. Yes, naipaliwanag mo naman na yan at Nanay Ansing, naunawaan kita dyan. Umikse na lang naman kasi ang DSWD. Ha? Umikse na lang naman kasi ang DSWD. Parang inaapuran nila yung pangyayari. Ganyan naman kasi ang usapan natin, di ba? Yes. Tsaka, di ba, nag-uusap naman tayo. Kaya nga tignan mo, first layout pa lang, ipinasyal ko si Kuya Oliver para makita rin niya yung layout ng bahay niya. Di ba? Yan mga kababayan, kasi baka akala po ninyo is parang binablog lang, kino-content lang natin itong mga beneficiary natin. Hindi po. Bago dumating talaga sa bahay ko yan, talagang naipag-usap ako from the very beginning. Kausap ko si Kuya JJ, Kuya Ate Ansing. Kung sino lang yung kapatid ni Kuya Oliver na gustong humarap, sila lang po. Sinasabi ko naman lagi sa kanila na karapatan po nila kung ayaw nila magpakamera. Pero lahat po ng inilalabas ko is usapan namin ng mga kamag-anak yan. At saka, alam naman nila mga kababayan kung paano yung totoong pagtulong na ginagawa natin. Dahil masaya po ako na nakakatulong tayo sa ating mga kapatid, mga kababayan. At saka yun lang yung sinasabi ko, masakit sa damdamin na nawala sila pero wala akong magagawa. Pero sana lang yung pagtulong na ginagawa or yung sinabi nila na iingatan nila is ingatan sana nila yung mga nakuha, lalong-lalo na kay Tatay Calix. Kumusta na kaya siya mga kababayan, no? Sinabi ko rin naman kahapon sa usapan namin, yung mga alaga ni Daddy Frankie, sana may kumupot sa kanila, may nagpakain na. Dapat yun na lang mga tao dyan na nawawala sa katinuan, sa lansangan. Yun na lang sana nga sikasuhin nila. Ang dami dyan sa kalsadang nakakalat lang dyan. Bakit hindi yung mga kunin nila tapos kung sino pa yung matitino na napagaling na. Yung pa yung talagang nanggigigil talaga ako kahapon. Hindi, sa totoo lang, sa mga hindi nakakaalam mga kababayan, gaya ng sinabi ko, wala akong sama na doon sa DSWD, Sir Rex Gatchalian, shout out po. Sana marinig mo po ito. Sana mapakinggan nyo rin yung hinaing ng pamilyang ito. Ako po yung nananawagan kay Sir Rex Gatchalian. Sir, mawalang galang na po. Ganon din po kay Sir Rapi Tulfo. No, alam ko usapin na po itong nangyayari between Daddy Frankie and the SWD. Honestly, ayaw ko pong ilabas na sana ito, aayusin sana namin gaya ng usapan namin ni Ma'am na nag-uusap kami the SWD and Daddy Frankie na hindi na masyado. Pero alam din kasi ng mga netizen, mga tagapanood ng Daddy Frankie na hindi natin sila mapigil. Pero hindi na sana ako magre-reach out kay Sir Rex Gatchalian, kay Senador Rapi Tulfo regarding sa nangyaring ito. Pero ang papakiusap ko lang po, gusto lang pong maliwanagan ni ate tsaka ni Nanay Ansing na yung binigay daw na 10,000 sa Region 1 ng Dagupan, pinapirma, pinicturan, pinatanmark si Kuya Oliver. Bakit nung pagdating dito sa Paniki, DSWD ng Paniki, is binawi daw. At Nanay Ansing, sana hindi natin gawa itong kwento na to. Totoo po ba yan? Kasi mananawagan talaga ako kay Sir Rapi Tulfo. Pinaiwan nga po yung 10,000, iba ka nga naman daw magastos ko, Daddy Frankie. Nakanaya din akong hawakan yung hindi ko pera. Opo. Tapos mga kababayan, ito pa yung nakakalungkot. Kasi nga po, nung iniwan ko si
Kuya Oliver dito, nagbigay pa ako ng allowance kasi lagi naman sinasabi ni Nanay Ansing na rolling store lang naman ang pinagkakakitaan ng kanyang asawa. Kita naman natin na sa hirap ng buhay ngayon. Parang sabihin natin na yung kinikita nila araw-araw is sakto lang din sa pangkain nila. Kaya nung iniwan ko si Kuya Oliver, nagbigay din ako ng allowance ni Kuya Oliver ng 5,000. Pero kahit binigyan ko ng 5,000, eto, binabalik-balikan. Kasi nga po, gagawa kami ng bahay. Pero, mga sir, mga ma'am, sa mga kapanood nito, bakit kung sino yung mahirap, sila pa yung lalong napapahirap? Napakaliit na company namin, napakaliit po na pera, 10,000. Tapos yung 5,000 na binigay ko kay Ate Ansing, nabawasan pa pan-diesel. Hindi naman po yun, Daddy Frankie. Ako po yung nagkusa na magbigay. Oh, nagpusa. Opo. Pero sana naman, di ba, sa hirap ng buhay. Oo, dahil Wala alam pong naman kasalanan nila si Kapitan doon. Okay. Hindi naman si Hindi Kapitan naman nandun. Okay. DSWD Diba? dapat ang kwan doon. Dapat sila yung may kumuha sa inyo eh. Sinabi ko nga po sa kanya kahapon, dapat hindi ka na nagbigay kasi sila yung kumuha sa inyo eh. Either na sana kami yung kumuha na kami na ngailangan yung kwan doon, sasakyan doon. Kami magbibigat, magpapagasolina. Sila yung kumuha sa inyo eh. Sinabi ko lang naman din yung 5,000 na binigay mo para maliwanag kasi baka akala ng lahat na ako yung sa akin napupunta yung binigay. Kanino mo sinabi? Sa kanila yung mga kumuha sa'yo? Wala, Ate Ansing, yung pera ibinibigay ko sa'yo, wala nang rason para ipaliwanag mo pa dahil sa akin galing yun, sarili kong pera yun. Tulong ko yun kay Kuya Oliver at saka sa inyo po. No? Maraming salamat po. Huwag kang mag-alala. Ito wala nang magiging kaso kasi wala silang alam mga kababayan, hindi po nila alam kung ano talaga. Sorry po. Ito panawagan lang. Gusto lang malinawan, matanong talaga kung bakit yung pinapirma kay Nanay Ansing at pinatanmark kay Kuya Oliver is pagdating dito sa DSWD, binawi. Di ba? Nakakawat. Ayon sa kanya, napapahiya pa siya. Medyo napaya lang po. Napaya po ako kasi sabi po nung pinaka-head. Sabi po niya, ako nang magtatago, sabi po niya. Baka wag yung pambilin-bilin ng motor, sabi po niya. Sabi, ang exact sabi niya, asan na yung 10,000? Ako na magtatago, sabi niya. Oh. Asan na yung 10,000? Bigay mo sa akin yung 10,000 at ako magtatago, hindi yung motor-motor na yan. Check. Di ba? Yung ganong sasabihin pa na parang ikaw pa mapapahiya sa mga sinasabi. Sabi ko na lang sa isip ko, parang ini-interest ko na yung 10,000. Siguro nga nanonood nga sila dahil yun yung mga napapanood nila. Tapos, ang alam nila, ginagastos mo yung pera na binibigay ng ganito. Alam niyo mga kababayan, mga kabarangay, kung bakit ganito lang po ako. Kasi sa totoo lang sinasabi ng mga tagapanood natin, Daddy Frankie, huwag mong konsintihin si Nanay Ansing. Mga kababayan, mga kabarangay, kung kayo po pumunta dito sa sitwasyon, kalagayan ng pamilyang ito, makikita nyo kung gaano kahirap. Sabi nga niya, yung bahay niya, bahay ng magulang nila, napagawa po niya ito paunti-unti nung kalakasan nagtatrabaho pa siya. Pero makikita nyo naman yung pulidong gawa or makikita natin sa bahay pa lang kung talagang may pera o wala. Sa kagustuhan din ng pamilyang ito na makatulog sa bahay na maayos. Pero nung nadatnan ko sila, butas-butas yung yero. Alam kong sobrang hirap na pinagdadaanan din nila. Kaya kahit na anong nababasa ko, ako ang namamagitan dahil ramdam ko yung hirap, pagmamahal. Saka hindi na, sinasabihan ko din yung asawa ko, Daddy Frankie, na huwag tayong umasa kay Daddy Frankie. Tumutulong siya, pero huwag natin Opo. iasa sa kanya yung kabuhayan natin. Huwag tayong maging, umasa sa kanya. Dapat matuto pa rin tayong sa sarili natin. Ayusin yung sarili natin. Pero ngayon po ako naawa kay Nanay Ansing mga kababayan nung sinabi ni ate na binigyan tapos binawi. So, sana po mga kababayan, i-comment nyo po dyan para maliwanagan kami, magkaroon kami ng idea kasi hindi talaga rin nila alam. Hindi ko din alam. Itinatanong nila sa akin kung bakit ganun ang nangyari sa 10,000. No? Na instead na ipambili mo ng pagkain ni Kuya Oliver, yung gamot, pero bakit pupunta ka pa doon? Hindi, yung pagpunta mo pa doon, pamasahe pa. Yung sinabi po, pag kailangan pong pambiling kamot, Pupunta lang daw magsasabi daw po ako sa kanila. O, ano sinabi mo? Yun, Umuo ka na lang.
Kasi ayaw ko din naman pong hawakan yung pera kasi ako din po minsan pag may pera, hindi ko po maiwasan gumastos. Mm-mm. Pero nahiya din naman po ako sa sarili ko pag hindi ko pinaghirapan. Mm-mm. Kung gagastos Hindi, man ako para pero sa mga anak ko. sa tingin ko kasi, kung pinapirma kayo, kasi nga po, si Kuya Oliver is may problema. Kaya nga tinutulungan siya ng ating gobyerno. Tinutulungan siya ng DSWD ng ating gobyerno. So, huwag tayong mahiya kasi karapatan po ng pamilya ninyo yon. Kasi yung perang ibinigay, mga ganyan, galing din sa pondo ng ating bayan bilang mamamayang Pilipino. Di ba? Kaya huwag tayong mahiya. Ang problema lang, yun lang po mga kababayan. Kaya, Sir Senator Rapi Tulfo, gusto lang namin malinawan ito, tsaka kay Sir Rex Gatchalian. Tsaka dito rin, mananawagan din tayo dito sa DSWD Paniki. No? Pero gaya na aking sinabi, after ng usapan na to, tatawag din po ako. Pero okay, sige. Basta lang, napainom mo si Kuya Oliver kagabi? Opo. Ang sarap nga po ng tulog niya. Very good. Yun lang, yung problema lang, Daddy Frankie, yung pag-alaga. Ganun Hindi talaga yan. nakakarating pa sa kalsada, baka tatakot ako kung saan sa pumunta. Hindi naman siguro. Kasi mas malaya siya rito. Kaya bibilisan din namin matapos tong bahay niya para may sarili siyang tulog. Salamat po kung gano'n. Saka, yun nga sabi ko, yung kaming magkakapatid, may pananagutan kami sa kapatid namin. Si ate naman, ate, anong May masasabi obligasyon mo kami. about sa sinumbong niya sa'yo? Galit na galit pa talaga ako kahapon. Dapat hindi ka na nagbigay ng panggasolina doon. Either na ginamit nyo yung patrol doon. Sabi ko, hindi pa rin. Wala pa din dapat silang binigay. Kasi sila yung may kwan sa inyo, kumuha sa inyo. Bakit kailangan mo bigay? Either nahihiya ka, hindi pa din yun. Kaya nga, nung sinabi niya sa akin kasi, sabi niya, nung napahiya ko, tungkol nga doon sa 10,000. Ano? Binigay mo doon? Pinayag mo na binigay doon? Binigay na nga doon sa regional, tapos bakit sinabi ba sila na ibibigay mo doon? Sabi kong ganyan. Basta kinuha lang, binawi. Grabe naman yun. Alam ko kasi yung ganung way po, sa mga nagbibigay ng assistant na ganun, dapat hindi na nila kinukuha. Nakukuha talaga ng mga beneficiary na Beneficiary binigay. talaga Oo. ang hawak. Opo, alam ko yan kasi may mga nilalapit din si auntie ko na ganun kasi yung auntie ko dati is kagawad. Kaya alam ko yung mga kalakaran na ganyan. Bakit? Sabi ko kinuha. Talagang kahapon nanggigil din ako eh. Kung pwede lang puntahan namin kahapon, sarado na eh. Sasamahan ko sa Ate Ansing doon sa DSWD. Sabi ko, Hindi nga ako nakasagot. karapatan nilang Hindi ako nakasagot. No? Dati madadal ako ngayon. Hindi ako nasagot. Parang Parang nabulaga. Hindi ako nakareact. Hindi ka nakareact nung binawi yung pera? Natamimi ako dati. Parang napahiya ako. Naisip ko, parang namang ini-interest ko yung pera ng kapatid ko. Kaya nga, nung kinuha, paano ba simula nung, di ba, pagdating dyan? Hindi na sana Sige, ako pwede ba ikwento mo sa akin? Ate Storyam, gawin ate. Ate Ansing, ikwento mo sa akin kung ano talaga nangyari. By the Binigay yun ng AX Mm. na 10,000. Mm-mm. Pinicturean pa si kuya ko eh. Na nakasobre, hawak siyang sobre. E di syempre, nilagay ko sa bag ko. Mas pagdating namin dyan, pumarada yung patrol dyan sa munisipyo. Hindi na sana ako bababa kasi masakit yung ulo ko talaga. Tapos pinatawag ako, kailangan ka daw dun sa loob, sabi. Tapos pagdating ko dun sa loob, sabi ng pinakamataas, akin na yung 10,000 ako magtatago. Hindi yung pambili-bili ng motor, sabi po niya. Hindi po ako nakasagot, natamimi ako, para akong napahiya, nasa palpal ako na parang ini-interest ko yung pera ng kapatid. Sino mga tao dun sa loob ng time na yun? Si Kapitan po, saka yung secretary na kasama namin. Tapos yung isang DSWD. Yung kasama niyong pumusod na buban, yung babae. Yun po. Di ba wala naman sinabi sa'yo? Bakit hindi man lang sinabi sa'yo? Nag-usap po yung yung pinaka-head dyan, saka yung sa Region 1 na siya yung maghahawak. Oh, hindi natin alam. Kaya Hindi kailangan natin alam. itanong natin. Kayo, mga kababayan, ano sa palagay nyo? Okay po ba? Tama po ba itong reklamo nila? Kasi maging ako, hindi naman ako expert dyan. Kaya kami po yung nananawagan, nagtatanong. Paki-comment nyo po dyan, mga kababayan, no? So, sige. Ganito na lang po, mga kababayan, mga kabarangay. Ito lang po muna. At chinek lang talaga namin yung sitwasyon kalagayan ni Kuya Oliver. Nakahiga siya? Opo. Pero kumain naman na. Ganun lang yan, ha?
Opo, mabait naman po siya. Yun lang paggalagala po niya. Oo. Baka layo ka. Ang Baka maligaw. pinaka-importante, Nanay Ansing, hindi na siya nag-iingay at nakakalakad na siya. Oh. Pray lang po tayo, lahat magiging okay din ito. Ganon din po sa ating mga kababayan, mga kabarangay. Ako po'y nananawagan sa lahat ng aking viewers at ganon din po sa pamunuan ng ating DSWD. Inuulit ko po kay Sir Rex Gatchalian. Maraming salamat po. Sana matulungan niyo pa po kami na makatulong pa, no, sa maliit na ating pamaranan. Pero ako'y nananawagan talaga sa nangyari dito kay Nanay Ansing na inirereklamo niya. Pwede naman tayong magtanong, pumunta eh. Kaya nga pwede Diba? naman. Pwede nating isangguni. Bakit ganon? Pero sige, tignan muna natin kung ano magagawa kasi tatawag talaga ako doon sa mga nagme-message sa akin ng sa mail. Okay? So ayan mga kababayan, maraming salamat. Bigyan nyo rin kami ng idea, mga kababayan, sa mga kababayan namin na nagmamahal sa Team Daddy Frankie, sumusuporta po sa akin. Maraming salamat. Mga kababayan, kung sakali mayroon kayong gustong sabihin sa akin or itulong pa para mas mapalawig pa, comment, suggestion, mag-email lang po kayo sa Team Daddy Frankie para mas mapabuti pa natin yung pagtulong natin. Kung may mga hindi kayo nagustuhan, sabihin nyo lang po sa akin para i-correct ko din po yung aking sarili. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. God bless po. Bye-bye. Dancing, bye-bye na po. Bye. Parang ang lamya-lamya ng mata mo. Hanggang ngayon, pagod ka pa rin? Naatuwa ako, Daddy Frankie. Naapektuhan ako sa mga nangyayari. Magpapapekto ka na naman. Di ba nung dating saya-saya ko na? Mm-mm. Ngayon parang Nung gagawin na. tumatagos sa puso ko. Ganun lang yan, Ate Ansing. Ginawa lang ng DSWD yan na hindi lang talaga At ako. pero alam mo, yung pinagdadasal ko na lang. Yung kapatid namin umayos. Ang hinihiling namin. Opo. Ayos naman na siya eh. Mabait na nga eh. Kilala na niya na nga ako eh. Mm-mm. Ba't umiyak si Nanay Ansing? Hindi ko kasi maiwasang hindi maging emosyonal. Mm. Ano? Nagibit man So, hindi, pwede nga manawagan sa mga, O sige. Sige. dati di ba, nahiya ako kasi may kapatid ako ganyan. Ayun, natanggal na yung hiya ko. Mm-mm. Kasi, kapatid ko yan, Daddy Frankie. Opo. Saka, kung hindi ko siya tanggapin sa sarili ko, hindi ko siya may pagtatanggol. Mm-mm. Saka, para sa akin, tao lang tayo dito sa ibabaw ng mundo. Minsan yung ibang tao nanguhusga. Tama. Ganyan, layo ng baliw. Bakit? Yung tao, gusto nila mas magaling pa sila sa Diyos. Mm-mm. Sila pa yung matino ka mo. Eto na yung chance mo manawagan para... Sa mga may kamag-anak na may ganyang Sitwasyon. sakit, huwag po tayong mahiya. Tanggapin natin. Huwag nating ikahiya. Ibagkus, mahalin natin. Sinupin natin. Iparamdam natin yung pagmamahal. Huwag tayong maging makasarili. Kasalanan ko din yan. Kasalanan din namin. Kasi naging ganyan yung kapatid namin. Saka hindi naging maayos yung pamilya namin. At Pero hindi mo kung- kasalanan yun. Talagang kapalaran. Pero kung pinaramdam lang naman siguro yung pagmamahal, naiwasan siguro yung ganyan. Tayo, para-pas lang tayong tao dito sa ibabaw ng mundo. Huwag kayong manghusga kasi mamamatay din kayo balang araw. Saka yung sinasabi lang, history. Magaling pa kayo sa Diyos? Bakit Diyos ba kayo? Para-paras lang tayong nilalang ng Diyos. Para-paras lang din tayong mamamatay. Mabuhay na lang tayo din sa mundo na masaya habang nabubuhay. Saka yung may mga kamag-anak na may ganyang sakit, huwag tayong mahiya. Bagkos, alagaan natin, sinupin natin, paramdam natin yung pagmamahal. Ate Ansing, anong mensahe mo dun sa kumuha ng 10,000 dito kay Sir? Baka may mensahe ka sa kanya. Sa'yo, sir, huwag mo naman ang isipin na ini-interest ko yung pera ng kapatid ko. Kasi masakit din sa loob ko na ganyan. Mahal ko yung kapatid ko, hindi lang... Masakit lang kasi sa loob ko yung nangyari kahapon. Parang ini-interest ko naman na yung pera ng kapatid. Alam ko naman pong magsikap ng sarili kong pagod, yung pinagtulungan ng pawis ko.
Noon ngang nananay ko, kahit nag-overtime ako dyan, di ako nagre-reklamo. Alam ko naman pong magpundar ng sarili kong pawis. Sige. Yun lang po. Sige lang, labas mo lang, te. Sige, labas mo lang. O, mas okay yung nilalabas mo para mas mabawasan. Pinagsasabihin ko din naman po yung asawa ko na huwag kang maging pasaway. Matuto tayong magtrabaho. Nandyan ba yung asawa mo? Pwede siyang sumama? May gusto rin siyang Huwag na sabihin. po, huwag nyo na po Okay siyang na. ano eh. Sige.